Welcome po dito sa pag-aral natin ng salita ng Diyos. Dito tayo sa John chapter 10 hanggang matapos. Ang tunay na tapat na pastor. Tandaan ninyo ito, ang papasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa puno o sa pinto na gidaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pinapasok siya sa mga batay at pinapakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailalabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong papalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglarawang ito, ngunit hindi sila naunawan ang ibig niyang sabihin. Kaya muli sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino papasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at pakatakbo ng pasulan. Dumating naman ang nanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay na matakanang lubos. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang pahan ay lumatakas kapag may dumating na asong gubat at iniwan na niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastor at hindi kanya ang mga ito. Kaya tinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at pinubulabog. Tumatakas siya palibasa upanabang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor, kung paano kilala ko ako ng Ama at sa kilala ko. Kaya hindi naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong mga tupa nang wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakinggan nila aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan at may isang pastor. Purihin po ang pagpapakasal ng Panginoon. Purihin ang mga salita ng Diyos.